panawagan ni Vic Rodriguez, ni Jeffrey Celes at ng mga DDS sa utos ni Sara. Mag-rally, magprotesta, mag-aklas para tanggalin si Marcos, para tanggalin si Marcos at pauupuin si Sara. Nanawagan kasi si Jeffrey Celes, mga kababayan, sa AFP or sa Armed Forces of the Philippines na protektahan ang tao pag nagprotesta ng mga sundalo at hindi daw magpauto kay Marcos. Ito na ang balita, mga kababayan. Reaksyon na natin ito. Anong sabi ng Armed Forces of the Philippines? Ito na. Sa Abante News ito, mga kababayan. Abante News Online. Pakibasa. Ayan po Abante News yan. Anong sabi? Tinabla ng Armed Forces of the Philippines ang mga panawagang bawiin ang kanilang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinabla ng Armed Forces of the Philippines ang panawagan na mag-aklas laban kay BBM, ang panawagan ng mga DDS. Diba? Tinabla. Bakit? Basahin natin, mga kababayan, ang post ng Abante Tonight. Kung naalala nyo, nanawagan po si Jeffrey Celes, mga kababayan. Ito po, AFP, tinabla, panawagang mag-aklas versus BBM. Ayan po. Kasi kahapon, nanawagan po si Jeffrey Celes na mag-aklas daw. Ang Armed Forces of the Philippines, wag daw magpauto kay BBM. Kasi meron daw yung tinatawag sa article, ganito, mula sa Republic Act, ganyan-ganyan. So ito po, tinabla ng Armed Forces of the Philippines ang mga panawagang bawiin ang kanyang suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa utos yan ni Sara, malamang. Hindi man mag-aaklas-aklas yan dyan kung wala si Sara sa likod niyan. Tinabla ng AFP ang mga panawagan ng mga DDS na bawiin ang kanilang suporta kay PBBM. Tiniyak nito ang kanilang matibay at katapatan sa konstitusyon at sa sambayanang Pilipino. We rejecting this call. We reject this call, saad ni AFP spokesperson Francel Margaret Padilla sa panayam sa radyo nitong Linggo, September 14. The solution must be found in our democratic institution and rule of law, not through extra-constitutional means, dagdag niya. Ang pahayag ng AFP ay kasunod ng pagprotesta laban sa korupsyon kaugnay ng mga proyektong pang-infrastruktura ng gobyerno. Kita nyo mga kababayan? Basahin nyo na lang po ang reaksyon ng Armed Forces of the Philippines. Tiniyak na kanilang matibay na katapatan sa konstitusyon at sa sambayanang Pilipino. We reject this call. Saad ng spokesperson ng AFP na si Francel Margaret Padilla sa panayam sa radyo noong Linggo, September 14. Ngayon. No? We reject this call. Ni-reject ang panawagan ng mga DDS. Kita ninyo? Di ba? Kita ninyo? Alam ko mga DDS, bubo kayo, pero hindi kayo bungol. Hindi kayo bulag. Abante News na mismo yan. Sabi ni Romel Arcilla, isa kang bangag salot, sabi sa akin. Aba, kung ako salot, kailan ka ba naging swerte sa buhay? Simula ba nung ikinulong si Kibuloy, ikinulong si Digong, hinanap si Bantag, na tumakbo si Roque, kinulong si Tebes, may nagbago ba sa hanay ninyo mga DDS? Wala, di ba? Tapos ako sabihin yung salot. Kung ako salot, bakit kayo ang naghihirap? Kita nyo, ako pa Hongkong lang. Kayo mga DDS, nakaranas ba kayo maka-Hongkong? Ngayon nga lang, wala kayong 1 milyon sa bangko eh. Di ba? Kung ako salot, bakit ako pasyal-pasyal lang, kayo naghihirap? Sige nga. Ngayon nga, ura-urada, wala nga kayo 1 milyon sa bangko eh. Kaya nyo? Yun ang totoo. Tawagin nyo man akong salot.
tawagin nyo man akong bangag. At least, hindi ako nakulong. Pangalawa, hindi ako nagdadrama. Pangatlo, hindi ako magpapapsychiatrist para makalabas sa kulungan. Yeah? Sabi ni Romel Arcilia, isa kang tae. Mas tae si Digong, tignan mo. Mamamatay na lang, nakakulong pa rin. Yeah? Saan ka nakakita? Ako isang tae, pero si Digong, kinumot-kumot na yung tae. Ano? Kung ako tae, at least ako, malaya ako makapunta ng Hong Kong, makapunta ng Japan, makapunta ng Amerika. Si Digong, ano, malaya ba? Mamamatay na lang, nakakulong pa rin. Diba? Yan ang totoo. Kung ako man tae, anong tawag nyo kay Duterte? Tae man ako sa iyong paningin. Pero si Digong parang tae na rin. Bakit? Tignan mo ang tae. Pag itinae mo, di ba nasa butas? Si Digong ngayon, para siyang tae. Nakulob sa loob. Di ba? Yun ang totoo. At least ako, tae man ako sa iyong paningin. At least di nakakulong. Di ba? Ang sarap kaya sa buhay na maglakad ka na maraming magpapapicture sa'yo. Kaysa sa maglakad ka at sasabihin, tignan mo, ang ganda ng bag niya, pero galing sa Nakaw. Tignan mo, ang ganda ng ilong niya, pero galing sa build. Tignan mo, ang ganda ng luxury bags niya, galing sa flood control. Ako, tae man ako sa iyong paningin. Hindi naman gawa ilong ko, galing sa build. Wala akong 7-Eleven branch, galing sa 51 billion flood control. Diba? At higit sa lahat, hindi ako nagpapatayo ng gasoline station sa jowa. At higit sa lahat, hindi ako pinagpapalit sa artista. Ang sakit kaya nun, maganda ka sa iyong paningin, pero pinagpalit ka kay Claudine. Diba? Maganda man sila sa iyong paningin. Tae man ako sa inyong paningin. Pero bakit ka pinagpalit kay Claudine? Sige nga. Mga DDS, sagot. Tae man ako sa inyong paningin. Maganda nga si Lustay. Bakit siya pinagpalit kay Claudine? Sige nga. Pakisagot, DDS. Maganda man si Lustay sa inyong paningin. Bakit ka pinagpalit kay Claudine? Diba? Masakit, no? Hindi nyo alam yan, mga DDS. Bakit? Kasi bubo nga kayo, pero hindi kayo bungol. Tae man ako sa inyong paningin. Bakit si Lustay pinagpalit kay Claudine? Hindi nyo masagot yan. Ibig sabihin, hindi siya maganda. Tae din siya. Bakit? Bakit pinagpalit siya ng kanyang asawa sa isang artista? Diba? So yun po yun, mga kababayan. Kita ninyo? Panawagan ni Siles. Mag-aklas daw. Tutulong daw ang armed forces. Ang sagot ng armed forces, we reject this call. Saad ng spokesperson, si Colonel Francel Margaret Padilla. Diba? Kita ninyo, mga kababayan. Ito po yung panawagan ni Siles, mga kababayan. Ito, paparinig ko sa inyo, panawagan ni Siles kahapon. Ito. Pakinggan ninyo, mga kababayan. Panawagan ni Siles. Ito. To the AFP. Hindi po kodita ang gusto naming mangyari. Hindi din po mutiny, kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. Ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interests of the people, but rather facilitates the crime of plunder, it is only proper for the AFP to
to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last 3 budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng kagaya ni Saldico na maging kriminal na mandurukot at mangangamkam sa kaban ng bayan, ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor. Yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang pangalawa, yung fear factor daw. Hindi na daw natatakot magnakaw ang mga politician sa kaban ng bayan kasi wala na daw takot. Bakit hindi mo sabihin kay Sara yan? Ya? Kaya nga walang fear factor si Sarang magnakaw eh. Tapos ang lakas ng loob ni Silis magtawag na kriminal. Siya naman tong NPA. Ya? Silis, bago mo tawaging kriminal yung mga hindi pa nakasuhan, make sure na may kaso yun. Ikaw nga eh. Bakit umakyat ka ng bundok? Di ba? Bakit umakyat ka ng bundok at nakipaglaban ka sa gobyerno? Anong tawag sa'yo? Di ba? Tapos gusto nila patalsikin si Marcos? Sinong paupuin nyo? Si Sara? Di ba? Patatalsikin si Marcos. Nanawagan sa Armed Forces of the Philippines. So pag natalsik si Marcos, sinong upo? Si Sara? Lo mo. Kalaki lang yung ulo mo. Asa ka pa. Tignan mo, ang papayat nyo na, ang tataba mo na, ang taba mo at ang papayat ng kasama mo. Bakit? Malaki-laki ba? Kita nyo, magtatawag kayo ng pag-aaklas, tas hindi kayo abot 100. Kaya ni-reject ng Armed Forces of the Philippines. Hindi tinanggap. Kakahiya. Mag-aaklas-aklas kayo, tapos gamit nyo kalderin, kaldero, kawali. Natatawa ako nung, tignan nyo, pumupunta ng EDSA, may bitbit kaldero. Wala pang New Year, oy. Nauuna naman kayo nagbunyi. Nagbibitbit ng mga kawali, kaldero, takip ng kaldero, pinagbabak-bak-bak nila dun sa kalsada. Putang ina, New Year na ba? Nauna pa kayo sa Chinese New Year eh. Ang sarap kayo puntahan dyan, panghagisan ng angpaw. Diba? Nangangaruling. Kaya pinapalayas sila ng simbahan dyan eh. Kasi ang ingay-ingay, nagmimisa yung simbahan, pinapalo-palo nila yung mga kaldero, yung mga kasirola. Diba? Nagrarally kayo, bibit-bit kay kaldero. Ganyan na ba kayo para umingay? Nagpapahiwatig yan na para kayong mga lata. Tignan niyo yung mga DDS, sa totoo lang, parang mga lata yan. Malakas ang tunog pero walang laman. Walang kwenta, mga walang karats. Yan ang mga DDS. Bakit kayo magbibitbit ng kaserola? Bakit kayo magbibitbit ng kaldero? Para umingay. Kasi dyan sila nagre-reflect. Dok-dok dito, dok-dok doon, kalimbang dito, kalimbang doon, kasi konti lang sila. Diba? Yan ang totoo, mga kababayan. Dok-dok dito, dok-dok doon, kalimbang dito, kalimbang doon. Para silang lata, ang ingay nila. Tawa nga ako ng tawa, yung matanda, hala, sige, duk-duk sa kasirola. Yung isa, yung takip naman, pinagaganong-ganon sa kalsada. Yan ba ang sinasabi ninyong malinis na rally? Ang ingay ninyo para kay mga lata. Aapak-apakan na lang kayo, tumutunog pero walang kwenta, mga walang karats. Diba? Yun ang totoo sa mga DDS. Nagbibitbit ng lata, nagpapahiwatig na para sila mga lata, ang iingay nila pero mga walang karats. Tapos nanawagan kayo ngayon, mag-aaklas, magpapatulong kayo sa Armed Forces of the Philippines. Kung ako taga-AFP, bakit ko sasayangin yung sahod ko at sasali sa inyong katangahan? Di ba? Nag-aaksaya. Tapos nag-rally-rally kayo, hindi man kayo umabot 100, mas marami pa nga yung viewers ko eh. Hindi ba kayo nahihiya sa akin, mga DDS?
Ang dami nyo dyan, hindi ko na nga nakita yung haligi. Di ba? Sa sobrang dami nyo, yung haligi hindi ko na makita. Kita nyo, sa sobrang dami ninyo, halos pare-pareho lang yung mukha ninyong nakikita. Sa sobrang dami nila, mga kababayan, tignan mo. Ultimo yung reporter ng UNTV, nakasimangot. Sabi niya, ano ba pinaglalaban nito? Nagrally-rally tapos hindi sila umabot 100. Di ba? Kita niyo, sa sobrang dami ninyo. Mas marami pa nga yung mukha ni BBM eh. Yan ang utos ni Sara. Pag nag-utos ka naman, Sara, na mag-aklas para ipababain si BBM, budgetan mo naman. Oo, wala ba budget? Naubos na. Mas marami pa yung viewers ko, 3.6. Yung sumali dun sa rally, hindi abot 100. Kadalasan, puro-puro vlogger. Lahat ng nag-rally, vlogger na. Bakit? Ikaw ba naman, rally ka dun, wala ka mapala. Mag-vlog ka na lang. At least, pag na-monetize ka, may kita ka. Ano daw? In my opinion, maaaring malaki ang pakinabang ni ex-PNP Rebel Celes Calvo sa Express Digong Duterte noon kay Kibuloy. Hindi ko alam kung sinong Claudine at Lustay. Paki naman, sabi ni Ma'am Ima Baticos. Wag na, ma'am. Mapunta tayo sa showbiz niyan. Kaya nga naubos na sa world tour. Budgetan nyo naman. Kawawa naman si Celes lang mataba. Yung makasama niya, ang papayat. Tignan mo si tatay, lubog na yung mukha. Wala na kain. Yung isa naman, lumaki na yung mata. Lumabas yung ugat sa liig. Budgetan nyo. DDS, mag-ambag-ambag kayo. Wala ba kayong pera? Ka-DDS naman kayo mga mahihirap. Dito tayo sunod, mga kababayan. Ano na naman to, Ken? Eto na naman.